Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. So alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa balaga. Nung nakaraan ay pinaksa natin ang patungkol sa pasaha, meaning the eloquence, ang kalinawan, ang kahusayan, meaning sa pagsasalita. At ipinaliwanag natin ito in linguistic meaning at terminology. In terminology, ipinakita natin ang pasaha, ito ay mayroong tatlong uri. Ang una ay ang pasahatul kalimah. Itong pasahatul kalima na ito ay pinakita natin nakaraan ang patungkol sa pasahatul kalima, yung kahusayan sa mga salita o words ay dapat nating iwasan na hindi natin dapat gawin ang tanafurul huruf and also the garaba and mukallafatul qiyas. So ito ay natapos na natin nakaraan ni paliwanag kung paano maiiwasan ang tanaparul huruf, garaba, and mukallafatul qiyas. So now in this day, dadako tayo sa pangalawang uri ng about the terminology of the pasaha, ang patungkol sa pasahatul kalam. Okay? Fasahatul kalami, meaning kahusayan sa pagtatalumpati, kahusayan sa pagsasalita, papahayag, the meaning of pasahatul kalam. Okay? So itong pasahatul kalam na ito, sabi nga nila, salamatuha, meaning dapat ito ay malaya sa tatlo. Itong tatlong ito, hindi natin dapat itong gagawin dahil ang sino mang gumawa o hindi iwasan ang tatlong ito ay hindi ka magiging pasih sapagkat hindi ka mahusay sa pasahatul kalam. The number one na dapat nating iwasan ay ang tanafurul kalimat. Okay? Tanafurul kalimati. Meaning, ang kaguluhan o kawalang ayos ng salaysay o salita. That is a tanafurul kalimat. Okay? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsasaysay o nagpapahayag o nagtatalumpati, hindi ka gagawa ng tanafurul kalimat. Meaning, ang hindi pagkakatugma ng mga salita at napakagulo ng mga salita. Ang pangalawa na tinatawag na dapat iwasan in pasahatul kalam ay ang da'fu ta'lifi. Okay? Da'fu ta'lifi. Okay. Ta'lifi. Meaning, da'fu ta'lifi, mahina sa komposisyon. Weak on composition. That is a da'fu ta'lifi wa tarkibu lafdi. What? Tarkibu lafdi. Watarkibu lafzi. So sa madaling sabi, itong pangalawang ito, ad-da'fu ta'lifi watarkibu lafzi, meaning, ang buong salita mo, the entire speech, iniiwasan mong kontrahin mo ang grammatical rules
Okay? Iniiwasan mong kontrahin mo ang mga famous grammatical rules, yung mga tanyag, sikat na mga batas patungkol sa grammar, al-kanunu nahwiyo. And of course, yung kanilang mga proper formation. Hindi mo dapat sinisira ang proper formation. Pagdating sa pagsasalita, pagsasaysay o pagtatalumpati. Yun ang dapat nating iwasan. Number 2, ang da'ful ta'lifi wa tarkibul lafdi. The number 3 is at-ta'kid. At-ta'kid. Okay, at-ta'kid. At-ta'kidu, meaning ito ay nagpapakita na mayroong kakumplikado, mayroong komplikado ang kahulugan o salita. Okay? That's why itong ta'kidung at ta'kidu ay may dalawa itong ibig sabihin, at-ta'kidul lafdi and at-ta'kidul ma'na or ma'nawi. Meaning, may komplikado sa salita at sa kahulugan. Okay? Sa kahulugan ng salita. That is number 3. So, inshallah, unahin natin sa araw na ito ang tanafurul kalimat. Okay. Tanafurul kalimat wasfun fil kalami yujibu ti'lahu alal lisani wa usrin nutki bih. Meaning, itong may kaguluhan sa mga salita, ito ay hindi pagkakatugma ng mga salita. Dissonance. Dissonance. Meaning, hindi pagkakatugma ng mga salita ay isang paglalarawan din kapag ito ay hindi nagkakatugma. Ang salita ay naglalarawan na ito ay maaring maging mabigat, mahirap itong bigkasin sa ating mga bibig o dila. That's why iiwasan natin ang salitang tanafurul kalimat upang sa ganon tayo ay maging fasih. Okay? So, ang hindi pagkakatugma o hindi pagkakaayos ng isang mga paglalarawang pananalita, tandaan natin ito ay nagdudulot ng bigat na sa dila natin upang tayo ay mahirapan bumigkas mula sa mga salita. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa. Okay? Open your books. Yung page 5. Okay? So, about the tanafurul kalimat, like for example, nakalagay dito, wakabru harbin bimakanin kafrin wamabikurbi karbin harbukub karbru. Okay? Wakabru harbin bimakanin kafrin wamabikurbi kabrin harbin kabru. Harbin kabru. Ang hirap, no? Binabasa ko na, naghihirapan pa ako eh. Paano kung kung sinasabi mo lamang ito? Siyempre, pag-aaralan mo, para kang rapper, no? Para kang rapper eh. Ito salitang to, parang nag-rap ka eh. Kailangan masterin mo, kabisaduhin mo. Araw-araw siguro, kailangan sasalitain mo para makabisado mo lang. Pero katulad dito nga, dahil binabasa ko na nga, pero nahihirapan pa rin ako because ito ay isang uri ng tanafurul kalimat. Okay? So, ibig sabihin, wakabru harbin bimakani karbin wama bikur bikaprit. So, I repeat. Wakabru harbin bimakani kafrin wama bikurbin karbin harbin kabru. So, ibig sabihin, ng salitang ito ay sa lugar ng disyerto ay nandoon ang libingan ni Harb. At walang libingan na malapit sa libingan ni Harb. Yun ang ibig sabihin. Alam niyo ba, itong sentence na ito, puno ng letter kop, no? Puno ng almost may mga letter kop. Ito ang nagpapabigat dito eh. Tapos yung salita parang nagrarap ka, no? Nahirap kasi ng ginagawa ng mga rapper na yan. Yung mga rapper na yan,
Kung hindi mo pag-aaralan yung ganyang salita, hindi mo kayang gawin yun. So matagal na panahon nilang pinag-aaralan. Ibig bang sabihin, kapag magsalita ka, kailangan ba tanapurul huruf, pag-aralan mo muna araw-araw, mag-ensayo kang magsalitang ganito para ka pakipag-usap sa mga tao, magbigay ng talumpati? Hindi. Mahirap ito. That's why yung tanapurul kalimat, iniiwasan natin ito. Okay? Itong salitang ito, actually, galing ito sa salitang jin. Jin ang nagsabi nito. Tingnan niyo yung salita ng jin, gumagamit sila ng tanapurul kalimat, no? So, ang kasaysayan kasi nito, itong si Harb ibn Umayyah, actually ito ay tatay ni Abu Sufyan, radiyallahu an. Noon siya ay nasa disyerto, tigang na disyerto, ay nakaapak siya ng itim na ahas. At itong itim na ahas na ito ay jin pala at napatay ito. Napatay niya. So dahil napatay niya ito, may kasama itong isang companions na jin. Ito ay nagsalita at sumisigaw. At naririnig ito ni Harb, ang siyang dailan na ikinimatay nito. So marahil insyaAllah, Allahu a'lam, kan sa possibility natakot siya, tapos naatake siya, namatay siya. So itong jin na ito, tinatawag nila itong hatib. Na ibig sabihin, naririnig mong nagsasalita, sino mang normal na tao, maaari niyang marinig ang mga jin na ito kapag nagsasalita by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo sila nakikita. At sinabi niya ito, ang salitang ito, pagkatapos mamatay ni Harb, tsaka niya sinabi ang talumpating ito. So sabi niya, wakabru harbin bimakanif kaprin. Wama bikurbi kabrin, harbin kabru. So dito niya sinabi ito. At ito ay narinig ng mga tao din nung sabihin ng jin ito na sa isang lugar may isang libingan na kung saan nandun libingan ni Harb at walang libingan na malapit sa libingan ni Harb. At ito ay narinig ng mga tao. So that's why itong salitang ito, dahil napakahirap, ay hindi dapat ginagamit ng isang nagtatalumpati dahil ito ay tanafurul kalimat. Iwasan dapat ito kung nais nating maging fasih. Okay? So I give you example sa English para maging malinaw ito. Okay? Sulat natin. Like for example, okay? How many cookies? Okay, how many cookies could a good? Okay, and then we put cook. Dalawain natin yung cook. Okay, and then if a good cook could cook cookies. Could cook cookies. So tingnan niyo naman ang salitang ito. Puno siya ng letter C. Puno siya ng almost letter C. Kung babasahin mo ito, para kang rapper eh. How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? Aba, ang hirap sa dila nito. Ang hirap bigkasin yung mga ganitong salita. Ito ay isang English na salita na binigyan natin ng halimbawa upang makita natin ang tanafurul kalimat. So hindi natin dapat ito ginagawa, ang mga ganitong uri ng salita, dahil hindi ka magiging fasih o mahusay sa pagtalumpati, pasahatul kalam kapag ikaw ay gumagamit ng tanafurul kalimat. Okay? The number 2 na dapat nating iwasan ay ang da'fu ta'lifi wa tarkibul lafdi. Dapat natin iwasan yan. Meaning, hindi mo sisira, mahina ka sa composition dahil sinisira mo yung sikat o tanyag na batas ng grammar. At ganun din ang tamang formation, proper formation, nasisira mo because kulang tayo, halimbawa, kaalaman sa grammar. So, this da'ful ta'liq, this is a kaunul kalam, gayra jarin alal kanuni
nahwi, yun ha, alal kanuni nahwi. Alal kanuni nahwil mashhuri, meaning ito ay isang pangungusap o talumpati o salata na linalabag ang tanyag na grammatical rules and also their proper formation. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa para maintindihan natin ito. Okay? So halimbawa, sabihin natin dahaba Muhammadan. Hindi pwede ito dapat dahaba Muhammadun. Si Muhammad ay nagpunta. Hindi pwedeng Muhammadan. Anong rules nun? Muhammadan, mapulong bihi, hindi naman nangangailangan ng mapulong bihi ang dahaba. So sira itong formation ng salitang ito at against ito sa grammatical rules. Pero ang gusto ko ay magbigay ako ng isang malalim na halimbawa na kung saan ay magiging dalil natin ito, ebidensya na hindi ito pwedeng gamitin even na sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. Okay? So ang gusto kong ibigay na halimbawa ay yaong sabihin natin kalidmari kablad dikri. Kalidmari kablad dikri lafdan warutva. Meaning, sa isang salita na gagawin natin na pangungusap, okay? So yung pronouns, mayroong mga pronouns. Okay? Verb ang gamitin ko, may mga pronouns, okay, na hindi mo maaring iuna ito sa nouns. Hindi mo maaring iuna ito sa nouns. Well, hindi naman lahat. Pero mayroong isang estilo na ang pronouns, after the verb, may pronoun, tapos noun, hindi natin maaring gawin iyon. Ito ay mangyayari sa isang salita o isang tamang hanay ng pahayag at mayroon ding rutba na kung saan kapag ikaw ay nagbasa ng Arabic sentence, especially in jumla fi'liya, verbal sentence, minsan kahit na ang hanay ay nahuhuna, alimbawa ang mapulong bihi, then nandoon yung file. That is rutba. Unahin muna yung file, bapo mapulong bihi. Pero yung hanay, ito yung paano'y sinulat, ang hanay, tinagtawag itong lafdun o words. Okay, magpapakita ako ng sample para maging maliwanag. Okay. So, tandaan natin, lafduns is a word. Is a word na kung saan, kung paano nakasulat ng nakahanay. Pakikita ko rito, maintindihan nyo. At yung rutba, kung ano ang unang dapat basahin, yun ang magiging rutba. Okay? Like for example, okay, lagay muna natin dito. Okay. So here, like for example, this is a lafdu. Okay? Al-lafdu, the words, meaning yung pagkahanay ng salita. And ar-rutba, okay, ar-rutba. Yung ar-rutba, ito yung level. Level kung anong dapat unahin, basahin. Okay? So like for example, magpakita ko ng al-lafdu. This is the son, this is the father. So ano ang unang nakalagay? The father and then the son. That is a words, lafdun, nakahanay. Meaning, uunahin natin father, tapos yung son. Okay? So ibig sabihin, that is a lafdu. Okay? That is a lafdu. And then, I give you example about the rutba. The rutba. This is the son, this is the father. So makikita natin dito na una yung son sa father. Eh kung yun talagang dapat mauna that is the level.
Meaning kahit na matanda ang tatay sa bata, kung ang level ay dapat maunang bata bago ang matanda, that is a rutba. Pag nagpakita akong sample, makukuha niya ito. Okay? Magpakita tayo ng sample. Magpakita tayo ng sample. Okay. Like for example, bago ako pumasok dito, magbigay ako ng sample na isa. Burahin ko sa taas. Example, kama. Akuhu Muhammadun. Kama akuhu Muhammadun yaktubu. Yaktubu. Okay, so meron na tayong damir dito. Ito yung lafdun, the noun. This damir, then this the noun. Okay? Sorry. So, meron na tayo ditong pronoun, meron tayong noun. Okay? So, kung tatawagin natin ngayon ito, damir, and the noun is al-marji'. Al-marji', the noun. Okay? Al-marji'. The pronoun is ad-damir. So, makikita natin dito, may pronoun na una siya sa Muhammadun. So, gaya ng sabi ko, may pagkakataon na ang pronoun ay hindi maaaring mauna sa noun. Dahil lalabagan niya ang grammatical rules. In this situation, hindi po pwede ito. So the meaning of this sentence, his brother Muhammadun, ang kanyang kapatid na si Muhammad ay tumayo, rose, yaktubu upang mag-deliver ng khutbah. So nakita nyo na unang pronoun sa marji or noun. So, ang correct dito ay dapat ilalagay nyo ang Muhammadun dito. Mauna yung marji o noun and then the pronoun. So, ibig sabihin ito ang tamang formation. Muhammadun akuhu. So, nakita nyo, dito ko nilagay ngayon yung marji, the noun, and then pronoun. So, meaning, his brother Muhammad rose to deliver the khutbah. Okay? So nakita nyo. Pero hindi naman lahat ay pagbabawal kung ito ay tama sa grammatical rules. But ito ay hindi tumama sa grammatical rules pero sa tingin natin ay parang okay naman. But actually this is nonsense. Because it is against from the famous grammatical rules. Okay? Titingnan mo nga naman, kama akuhu Muhammadun. Anong problema doon? Wala naman, di ba? Pero yung kanyang proper formation, sinira mo. At ito ay against sa grammatical rules. Okay, now, gawin nating malinaw ito. Number 1, magbigay ako ng sample dito. Like for example, daraba Zaidun. Daraba Zaidun. Daraba Zaidun gulamuhu. Gulamahu. 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 Okay? Gulama. This is a pronoun. This is a noun. Okay, so paano ang kanyang lafdun, hanay, na una yung al-marji? So, lagay natin al-marji'u. Okay, al-marji'u tumma damir. Ad-damir. Ad-damir. Okay? Ad-damiru. So, ito ang love. Nauna ang noun bago ang damir. Okay? Now, pag binasa natin to, anong mauuna? Zaidun, the file. So, dito sa rutba, Zaidun pa rin, level. Ang level ay mauuna pa rin basahin ang Zaidun. So, ganun pa rin. Al-marji, and then tumma, ad-damir. Okay, parehas lang. Dahil ang hanay, Zaidun, then pronoun, noun, pronoun. Pag nagbasa ka, mauna yung file, so that is level. File, al-marji'u pa rin na una, then pronoun. In this situation, hindi na una yung pronoun, ha? Walang pagbabawal. This is a jais. This is a permissible. Meaning, Zaidun hit his youth, or boy, or child.
Meaning, pinalo niya ang binatilyo o kabataan. Okay. Number 2, daraba gulamu. Unahin natin to dito ngayon. Daraba gula. Okay, gulamahu. Gulamahu. Dito ko naman linagay yung gulamahu. Kanina dito ko siya nilagay. Gulamahu then zaidun. Okay? Zaidun. What is the arrangement? From lafdu, arrangement, ha? Yung nauna dito is ad-damir, di ba? Okay. Ad-damir, then summa, al-marji. Okay? Meaning pronoun, then after that, noun. Yan ang kanyang lafdu, arrangement. Yung kanyang hanay. Okay? So now, pagbabasahin natin, anong mauna dito? Gulama? No. Saydun. So meaning, in rutba, mauuna yung al-marji. Okay? Dahil unay natin pasahin yung file. Okay? Then, summa, ad-damir. Okay. So dito, ang hanay, pronoun, then noun. But pagbabasahin mo in rutba, in level, una yung file. So, ad-damir, al-marji, dahil ito muna yung babasahin natin, al-marji, then damir. Okay? Now, ito ba ay permissible? So, kung babasahin natin to, Saidun hit his youth. Walang problema. This is a mansub. Okay? Walang problema. Saidun hit his youth. In this situation, kahit na una yung pronoun, kabla dikri before the noun, ay wala tayong problema dito. Walang pagbabawal. This is also jais or permissible. Number 3. Daraba Zaidan. Now, I put Zaidan as a mafulun bihi. Then, I put gulamuhu. Gulamuhu. Okay? Gulamu, not gulama. Gulamuhu. Okay, lagay muna natin dito. Anong unang hanay? Al-marji. Okay, tumma ad-damir. Okay, pagbabasahin natin ito, anong mauna sa rutba? Siyempre, basahin natin yung file. So, mauna yung mayroong damir. So, here, ad-damir. Okay, ad-damir, tumma al-marji. So, dito sa rutba, uunahin natin basahin yung file. So, nandito siya. That's why una, damir, then tumma, rutba. Pero yung hanay, that is a labdu, mauna yung noun, and then pronoun. Now, ito ba'y pinapahintulot? So, unahin natin basahin. He shoot, hit wong, Zaidan. No problem. This is a permissible. Okay? Ang pagbabawal ay ito. Number 4. Daraba, and then ilalagay natin dito gulamu, ha? Gulamuhu. Gulamuhu. So damma, not gulama, gulamuhu. Then I put here Zaidan. Zaidan or even Saidun is wrong. Either Zaidan or even Saidun, this is wrong. Okay, unahin natin ang daraba gulamuhu Zaidan. Pero dito muna tayo in lafdu, anong nauna? Pronoun. So ad-damir. Okay, and then tumma, yung hanay ito level, not level, hanay, arrangement. Okay, pronoun and then al-marji. So dito anong unang basahin natin? Ganun pa rin. Unahin natin yung file, so ad-damir pa rin. And then summa al-marji. In this situation, this is not permissible. Katulad ng ginawa natin kanina, ibabalik ko, kama akuhu Muhammadun. So here, walang pinagkaiba. Akuhu. Okay? This is the file.
Wa huwa mudaf mudaf ilayhi. This is badal for aku. Meaning, his brother Muhammad rose tumayo to deliver the khutbah yaktubu. Ganito rin dito. There is youth hit Zaidan, mapulong bihi. Kung titignan mo, this is a correct. Kasi bakit? His youth or his boy hit whom? Zaidan. Tama. But the formation is not correct. Wala siya sa proper formation. Ang proper formation nito ay katulad nito, ilalagay mo doon si Muhammad doon, then ako here, ilalagay mo si Zaidan dito, then gulamuhu like this. Daraba Zaidan, gulamuhu. Ito ang tama. Hindi tama ang daraba gulamuhu Zaidan. Okay? Kung titignan mo, ano namang mistake dyan? His youth or boy hit whom Zaidan. Correct. No. Ang hindi tama rito ay ang kanyang proper formation. If this is not from the proper formation, so sinisira mo ang grammatical rulings. In this situation, kahit tama ang kanyang kahulugan, no effect ang kahulugan, hindi tama ang proper formation. In this situation, you are not a fasih. Okay? So, dapat ito ang gagawin. Balik mo yung Zaidan sa gitna, then gulamuhu. Daraba Zaidan, gulamuhu. Now, if I put Zaidun as a badal, meaning, he shoot Zaidun. Ginawa kong marpu. He shoot Zaidun. Dito natin. Daraba, gula, muhu. Okay, badal to. He shoot Zaidun. Ang kanyang binatilyo na si Zaid, ipinalo. Okay, pinalo nino. Okay, ang importante dito, badal. In this situation, this is not also correct. Dapat ilalagay natin dito ang daraba Zaidun. Iyan ang correct. Gula, muhu. So, dapat daraba Zaidun gula muhu. His youth Zaidun hit. Hit whom? Bahala na kung sinong pumalo. So, nakita nyo. Ganito rin dito yan. Kama akuho, this is also file here. That's also file. File, gulamu. Then wawa mudap ilayhi. Then badal. Mali. File, wawa mudap ilayhi, badal. Dapat ibaligtad mo, kama Muhammadun akuhu. Here also, yung daraba gulamu Zaidun, gawin mong daraba Zaidun gulamuhu. Okay? That is the correct. Hindi tatama dito na ito ay gawin mong mansub or marpu kung mauuna ang pronoun sa kanya na kung saan ay kontra naman sa grammatical rulings. Nakuha natin? Okay. Now, magbigay tayo ng ayah sa Quran. Katulad nito, para nang sa ganon ay makita natin kung paano ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sinasabi kong yung alimbawa, yung mapulun bihi, dapat ito. Daraba Zaidan gulamuhu, hindi daraba gulamuhu Zaidan. Let's take a look in Quran in chapter 2, verse 124. Okay? Chapter 2, verse 124. Patungkol ito kay Ibrahim. Wa idi batala. Okay? Wa idi batala. And then, Rabbuhu. Then, I put here Ibrahima. This is mafulun bihi. Here, this is al-marji in labdu. Paano nakahanay? Una ang noun, then pronoun. Al-marji tumma damir. But kung babasahin mo in rutba, mauuna yung file. So damir, then tumma al-marji. So basahin muna natin, his Lord, and when his Lord try whom? Ibrahima. So nakita nyo, yung file, katulad kanina, inilagay niya sa dulo yung mafulun bihi, ginit na niya before the pronouns. Dahil kung ito ay sasabihin natin, wa idi batala, okay, and then I put here Rabbuhu, and then Ibrahima, this is wrong. This is wrong. Bagamat ang tingin natin ay tama, his Lord, and when his Lord try Ibrahima.
Parang yung kanina yan dito. Daraba gulamuhu Zaidan. Daraba gulamuhu Zaidan. Wa idha batala rabbuhu, parehas. Pero ito ay dahil ito ay hindi ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha batala rabbuhu Ibrahima, like daraba gulamuhu Zaidan, because that is a wrong contradiction in grammatical rules and not placed in the proper formation. In this situation, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, inuna niya muna yung mapulong vihi before the pronoun. Yung may pronoun, rabbu, hu. Okay? So nakita nyo? Napakagandang example niyan sa banal na Quran. Okay, so meaning, ang proper formation, ang kung may mapulong bihi at may pronoun, unahin yung mapulong bihi, then the pronoun. Hindi maunang pronoun, rabbu, hu, and then the al-marji or the noun. Okay? Tandaan natin yan. Another example. Nung si Mut'im ibn Adi ay namatay, alam naman natin si Mut'im ibn Adi ay kilalang-kilala sa Makkah at napakarangal na tao. Mabait talaga. Bakit? Mismo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi Muslim to, ay hindi niya tinitigilan, sinusuportahan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why, nung magkaroon ng mga prison of war in Battle of Badr, patay na noon si Mut'im ibn Adi. Sabi niya, kung buhay lang si Mut'im ibn Adi, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ilingin niyang palayahin ko itong mga bihag na ito, immediately palalayahin ko ito. Meaning, in natural na tulong ay tumatanaw ng utang na loob ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam in a natural way. Okay? So, dahil dito, kilala ang taong ito na isang marangal. Kaya binigyan siyang para bang poetry na sinasabi, walau anna majdan aklada dahra wahidan minan nas. Meaning, kung ang karangalan o status, high status, okay, ay gagawin mo sa mga tao na kung saan ay iiwanan ito magpakailanman, meaning kahit patay na, ito'y mananatili. So the honor of him, Mut'im, the honor of him, meaning Mut'im, mananatili ito magpakailanman. Sabi lang, ang karangalan kay Mut'im ay mananatili magpakailanpaman. So paano nila isinulat ito? Abka. Okay? Abka majduhu. Majduhu. So, nahuna yung pronoun. Nakikita natin? Nauna yung pronoun and then ad-dahra and then Mut'im. Ito si Mut'im. Okay? Nasa hulihan siya. Mut'iman. Mut'iman. Okay? So, here Mut'iman or Mut'imun is wrong. Remember that, either Mut'iman, either Mut'imun is wrong. So, ibig sabihin, honor of him, Mut'im, remain forever. So, even na gawin mo itong honor of him, Mut'imun, remain forever, Dhamma or Mansub, that is a wrong. Walang ipinagkaiba yan sa ipinakita natin kanina. So, paano ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Igigit na mo muna ito. So, you may say abka and then Mut'iman. And then ad-dahra and then you put here majduhu. Majduhu. That is the correct. Or yung Mut'imun, ganito rin. Abka, Mut'imun, ad-dahra, majduhu. So, dapat mauuna yung al-marji noun before the pronoun. In these words, abka majduhu dahra Mut'iman or Mut'imun, that is a wrong. Kita nyo? Mga Arabo to. Remember, mga Arabo to. Salita nila ito. Pero tingnan mo ang Quran, pinakita niyang hindi sila fluent or fussy sa kanilang pagsasalita because actually ang salitang ito ay not proper formation and this is against from the famous grammatical rulings. Allahu Akbar. Can you imagine? Arab sila, no? Yung kanilang mga formation o kanilang mga salaysay ay hindi ito tama at kumukontra sa grammatical rulings kung pag-aaralan natin yung Arabic grammar. Okay? I give you another example na katulad din ng alus nito. Okay? I give you the last
Example. Jaza, recompense, to reward. And then banuhu. Banuhu, yan na naman. Nauna naman yung pronoun and then ilalagay natin abal gailani. Abal gailani. Abal gailani. Okay? Meaning Abu Gailan. An kibrin Ankibrin. Okay? Wahusni fi'li. Wahusni fi'li. Okay. Wahusni fi'li kama yajzi. Kama yajzi. Jaza yajzi. Kama yajzi. Kanino? Sinmar. Okay? Sinmar. Kamayaji Sinmar. So, ang ibig sabihin nito, his children, siyempre, mauna yung file. Punta muna tayo sa labdun. Anay, pagka-arrange. Una yung pronoun. Ito yung pronoun, banuhu. Okay? So, meaning, ad-damiru, tumma, abal gailani, tumma, al-marji. Muna yung pronoun, then the noun. But, in rutba, level, anong unang babasahin? Ganun pa rin. Ad-damiru, summa, al-marji. Ito ba ay correct? Walang pinagkaiba dito yan. File, wa huwa mudaf ilayhi. File, wa huwa mudaf ilayhi. Then the noun, dal-marji. So in this situation, his children recompense. Ginantimpalaan. Sino? Si Abagailan. Mafulun bihi. The equivalent mansub. That's why mayroon siyang alif, because this is a from 5 special noun. Okay, the sign of mansub is the extra alif. So, ginantimpalahan ng kanyang mga anak si Abu Gailan. Okay, bakit? Kahit na sa kanyang edad na katandaan. Okay, an kibrin. Ginantimpalahan ng mga anak ang kanilang ama, si Abu Gailan, sa kanyang katandaan. Bakit? Because of wahusni fi'lin, because sa kanyang mabuting aksyon. Siguro, yung kanyang pangangalaga sa kanyang mga anak, magandang pakikitungo. So, nung sa katandaan na ito, ginantimpalaan siya ng mga anak. Kamayaji si Sinmar, katulad ng pagkantimpala kay Sinmar. Now, in tanong, nauna yung pronoun sa noun. Para yung kanina yan. Daraba, and then, gulamuhu. Daraba, gulamuhu. Tingnan natin, balik natin. Daraba, gulamu, ho, and then Saidan. Saidan. So, parang walang pinagkaibayan. File, wa huwa mudaf ilayhi. File, wa huwa mudaf ilayhi. Then, mansub, mapulun bihi, abagailani, mapulun bihi. In this situation, kung ito ay mali, dapat daraba, Zaidan, gulamu, hu. So, mali rin ito. Dapat, jaza, abal, gailani, banuhu. Okay? Jaza, abal, gailani, banuhu. Then, mauuna yung, sa hanay, yung labdo, mauuna yung almarji, and then the damir. Pero pag binasa mo, because nandito yung banuhu, in rutba, so damir, tumma almarji. Okay? So, anong tama rito? Jaza, abal, gailani, banuhu. Okay? And then, an kibri, wa husni fi'li kama yajzi, sinmar. Paano kung gawin ko itong marpo? Abu. Siyempre, kung gagawin ko itong marpo, marahil dito ay maging badal to. So, ilagay nating ibnu. Okay? Ibnuhu. Ibnuhu. Meaning, his son, Abul Gailan. Okay? Badal siya. So, in this situation, marilin ito. Parang yung kanina yan. Kama, okay, akuhu Muhammadun. Dapat, kama Muhammadun, akuhu. Ganon din dito. Jaza Abul Gailani ibnuhu. So, meaning, pupunta dito ang ibnuhu. Okay? So, meaning, hindi po pwede yung mauna ang pronoun pagkatapos ay noun in this situation. Pero, hindi naman lahat gaya ng sabi natin. Okay? Alhamdulillah. So, alimbawa, sabihin din natin na simple grammar, no? Dahaba Muhammadun. Oh, tama, no? Muhammad went.
And then sabihin natin ilal baita. Ba, hindi po pwede yun. Ilal baiti because after arjar is isim majrur, not ilal baita. Sabihin natin what the effect. Anong effect? May effect. Bakit? Ginawa mo yung kasra na patay. So meaning, ang tamang formation ng this is a contradict from the famous grammatical rulings dahil ang after ila is arjar. Kasi minsan kapag nagpapalit ka ng haraka, maselan yan. Sasabihin mo, isang haraka lang yan, tapos hindi maselan. No, minsan nga isang haraka lang, hindi isang words ang papalitan niya. Buong sentence maiiba eh. O, kita mo, yun ang epekto lang, hindi mo ginagawa ang tamang grammar, rulings. Like for example, I give you example. Wakallamallahu, here the file is Allah. Wakallamallahu Musa. Allah spoke, then lagay na taklima. Allah spoke directly to Musa. Wakallamallahu. Okay? Wakallamallahu. So meaning, unahin mo basahin yung file Allah, Lafzul Jalala, Allah subhanahu wa ta'ala speak directly to Musa. Musa maf'ulun bihi. Now, I will change the Allahu into Allaha. Wakallamallaha Musa. So here Musa is the file because Allah is mansub, lumilitaw, nagkaganon. Pinalitan mo yung dhamma ng pata. Okay? Wakallamallaha Musa taklima. Lumilitaw dito, si Musa ay nakikipag-usap ng diretsahan o harapan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning Musa speak directly to Allah. Hindi si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakikipag-usap. Parang ipinapakita mo ngayon, itong buong sentence na ito ay pinalitan mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nakikipag-usap sa kanyang mga linika. Kaya ang tama, sabihin mo ngayon, papalitan mo yung Allahu ng Allah dahil si Musa nakikipag-usap, hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Now, you change the ayah of Quran. Di ba? Kung hindi mo naman pinalitan ngayon, dahil pinalitan mo, andam maharaka, kaya wala ka namang layo ng palitan mo, ang sa Quran, sinira mo naman ang yung mensahe because of changing one haraka. In this situation, wala sa tamang formation, sinira mo pa ang grammatical rules. So, iiwasan ng isang Muslim na kapag siya ay nagsasalita, nagtatalumpati, kung gusto mo maging pasahatul kalam, you may avoid maging prika o malaya na hindi mo gagawin ang tanapurul kalimat and also the ta'fu ta'lifi wa tarkibul lafdi. Okay? So insyaallah ang pangatlo ay yung tinatawag nating takid. Takid. At itong takid na ito ay may dalawa itong uri at ito ay ipagpapatuloy natin sa susunod insyaallah. Okay? Ilang oras yan? 47. So we will stop here. Ipagpapatuloy natin yung pangatlo na dapat nating iwasan kapag gusto nating maging from pasahatul kalam. Yaong mahusay kang magbigay ng talumpati, no? Napakaganda ng pinag-aaralan nating ito, no? Alhamdulillah. Dito mo makikilala talaga ang what amazing revelation meron ng Quran. Kaya nga pati mga Quraish, mga jinn, namamangha sila sa Quran, even na ang kanyang arrangement, tamang formation ng salita, lumilitaw ang mga salitang Arabo, kahit mga Arabo sila kapag nabasa ang Quran, hindi nila kaya ito, mali ang kanila, kaya sinasabi nila, ang Quran ay hindi salitang tao. Napakatayong, napakatamis na salita ito na hindi kayang gawin ng kahit sino mang tao at jinn, kahit magsama-sama pa sila. At ito'y maraming beses na patunayan sa sira, even na ang mga jinn, may suratul jinn, pinatunayan din nila ang talumpati ng Quran o salaysay ng Quran ay hindi ito kayang gawin ng mga linika, maliban lamang ang manlilika. So we will stop here. Ipagpapatuloy natin ito sa susunod. Ang pangatlong dapat iwasan natin in fasahatul kalam ay yaong takid. So may dalawang uri ang takid, gaya ng sabi ko, at-takidul lafzi and at-takidul ma'nawi. Okay? Ma'nawi. Meaning, ito ay maaaring magkaroon ng depekto sa salita, that is say, at-takidul lafdi, or magkaroon ng depekto at-takidul ma'nawiya,
Meaning, maaari magkaroon ng depekto sa kahulugan o meaning. Okay? At magbibigay tayo ng halimbawa dyan, insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Allah